Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo. Yun nga, nagiging alipin siya para kay Lord Jesus Christ. Alang-alang sa inyong mga hentil. Natrap siya doon sa pagtuturo sa mga hentil, pagbigay ng panahon sa mga hentil. Yung tipong kahit napakataas na napakadami na niyang nalaman, napakataas na ng narating niya sa spiritual, pero kapag nakipag-usap siya sa hentil ay parang ka-level. Diba? Parang natrap siya dun sa bagay na yun, guys. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. So, ginawa ito ng Panginoon Jesus Christ. Gumamit din siya ng isang Hodyo na may pagkahintil, no? Si Pablo. Isang Hodyo na may pagkahintil, ginamit siya dahil may citizenship siya as yun nga, foreigner, no? Sa pagiging Romano. At kaya siya malayang nakakapag-travel sa Europe. No? Malaya po siya nakakapag-travel. At isa pa, may iba pa siyang lingwaheng alam. Kasi nga, siya po ay Roman citizen din. So yun nga, guys. At yung malaki ang nagagawa talaga ni Pablo sa mga hentil. So yun, tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Ito hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Yun nga, hindi pinaalam ng Lord. So, pinipili lang talaga ng Lord kung sino yung gusto niyang pakitaan ng mga supernatural na mga bagay, yung mga hidden information. Hindi lahat po. Hindi dahil anointed siya, pinakitaan na talaga siya lahat. Hindi po ganon. Hindi dahil siya ay pastor, evangelist, teachers, o prophets, talagang pinakitaan na siya lahat. Depende po yun kay Lord Jesus Christ. So, ito hindi pinaalam ng Lord sa mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So it's by the power of the Holy Spirit ang may visions and dreams. Kaya ka nakakarinig din ng boses ng Panginoon dahil sa Espiritu na yun ng Lord Jesus Christ. Sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta din, no? So inihayag ng Lord, pinipili lang din niya kung sino yung papahayagan niya ng mga ganung bagay. At ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga hentil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hodyo. No, binibigyan na ng karapatan ng Panginoon Jesus Christ ang mga hindi Hodyo na lumapit at makipag-isa sa Kanya para maligtas ang mga tao. Kung sino yung gustong iligtas ni Lord Jesus Christ. Kabilang din sa iisang katawan ay may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ay ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So hindi po ay yun gawa ng tao na binibigay lang basta-basta, kundi dahil po yun sa revelation ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ni Lord Jesus Christ. Kaya nga, yun nga, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Siya daw yung pinakahamak. Very humble. At yun, gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito. No? Gayon pa man talagang si Lord ay napakabuti para magpakita pa din ng kahiwagaan sa buhay ni Pablo. At yun nga, guys, ipangaral sa mga hentil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. So, at upang maipaunawan sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. No, nire-reveal na ni Lord dahan-dahan. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So, ibig sabihin, guys, itong mga
mga nireveal ni Lord Jesus Christ ay nireveal na niya noong unang panahon. No? Sa Book of Genesis, nireveal na ni Lord Jesus Christ. At nireveal din niya sa Book of Revelation, sa New Testament, pero sa iba't ibang paraan lang. Kasi iba lang yung way ng pagka-reveal. So yun nga, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. So kapag lalapit ka daw kay Lord, dapat with faith. Kasi hindi malulugod si Lord Jesus Christ sa iyo kapag lumalapit kang may doubt. So dapat daw magtiwala ka at panatag ang loob, no? Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Diba? Kasi naghirap si Pablo dahil sa pagsunod ng Diyos. Ibig sabihin, tunay nga ang kanyang sinusunod na Diyos at tunay ngang faithful si Pablo. So yun dapat ang ikakatuwa ng mga tao dahil hindi siya pinarusa, hindi siya naghirap dahil siya ay nagkasala, kundi naghirap siya dahil sa will ng Panginoon Jesus Christ para maluwalhati ang Diyos. So ang pag-ibig ni Kristo, dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama na mula sa Kanya ay nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ha? Imagine ang pangalan ng Ama mo ay Lord Jesus Christ, tapos ikaw naman, for example, ako Eileen Pasaway, mabisyo ako, hindi nag-match kasi yung Diyos ko banal, tapos ako Pasaway. No? Tapos imagine ko ang Diyos ko ay napaka-holy, full of power, tapos ako naman ay nagdi-disco, tapos ako naman ay manloloko, ang description sa pangalan na Jesus Christ ay banal, powerful. Tapos ang description na nagpaka-Christian ay Christian by name ay mahilig sa disco. Yung description ng pangalan niya yun. O di kaya lakwachera, o di kaya palamura. Diba? Imagine that. Tapos ang Diyos mo na tinatawag or Christian ka. Pero yun nga nagtatagay ng mga Kristiyano. Mga gano'n, nagtatagay yung mga hard liquor. So, hindi nag-match. Sabi nga ni Lord Jesus Christ, mana ka sa papa mong sinungaling, si Satanas. Ganun. So, dapat daw strive. No? Medyo mahirap din talaga bago mapagtagumpayan yung mga bago iwanan yung mga hindi maganda sa atin, pero huwag kang sumuko. Yan ang key. No, huwag ka talagang sumuko. Dahil sa pagdating ng panahon, mapagtagumpayan mo din yan. No, na iwasan, o hindi entertain mga temptation na yan, o mga bisyo na yan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dahil wala pa talagang tao na hindi tinutulungan ni Lord Jesus Christ, yung mga taong nananalig sa Kanya. Wala pang taong nananalig sa Kanya na hindi niya tinutulungan, na hinahayaan lang niya. No? Talagang ang mata ni Lord ay nasa puso ng mga nananalig sa Kanya. So upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang Kanyang pag-ibig. So ganun po kalalim talaga ang love ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Hindi talaga ma-measure ang love niya, guys. Nung narinig ko ang boses ni Lord, hindi mo talaga marinig yun. Kahit pupunta ka pa ng universe, pupunta ka pa ng ilalim ng earth, pinakailalim ng earth, hindi mo marinig yung boses na yun. Talagang napaka-full of love, I tell you guys. Kapag narinig niyo yung boses na yan, talagang mai-in love kayo ni Lord Jesus Christ. Makakaramdam talaga kayo na, Lord, so you're so full of love. Parang gusto mo din ang ganon na klaseng pagmamahal. Gusto mo din ganon kada way magsalita. Ganon ang love ni Lord Jesus Christ. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So bakit ka ba nagsishare? I'm sure the Lord is very proud of you. The Lord will always be proud sa ating lahat. Despite sa lahat ng mga hirap na dinanas natin, the Lord is very happy na hindi siya iniiwanan. Na patuloy ka pa din talagang tumatawag, na minamahal mo pa din si Lord. At kahit sobrang paghihirap, mentally, physical, mga ganun,
spiritual, pero alam niyo guys, ang pinaka-importante doon ay hindi mo talaga iniwan si Lord. Sa kabila ng mga paghihirap mo sa buhay, no? Pero hindi mo talaga siya iniwan. Yun yung pinaka-the best na nakita ni Lord Jesus Christ sa puso ng mga tao. Yung hindi siya iiwan. Na mamahalin siya dahil hindi natin yung deserve, guys. Minahal natin siya dahil una niya tayong minahal. Hindi natin deserve yung love na yun. Imagine, inuuna ka ni Lord na mahalin. Sino ka ba? Diba? Mahal na mahal ka ni Lord. Matigas may ulo natin, guys, pero mahal tayo ni Lord. And I'm very sure that the Lord is very proud na even in a very least that you can do, ay talaga inialay mo dahil kay Lord Jesus Christ. Alam mo ba guys, hindi ka makakapag-evangelize kung hindi mo mahal si Lord. Hindi ka makakapagbigay ng mga magazine kung hindi mo mahal si Lord Jesus Christ. Kaya parang nakapag-isip-isip ka na parang gusto ko may gagawin dahil mahal mo si Lord. Your start na pinaprocess ka na ni Lord na may mga something nang nagbabago sa iyo. And that is the works of the power of the Holy Spirit of God. You cannot do that kung wala kang Holy Spirit sa puso. So yun. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Kasi tinatrain na tayo ng Lord Jesus Christ dito sa lupa para hindi na tayo magulat pag nasa langit na tayo. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sobra, yung mga ine-expect natin, di mo minsan akalain na ang darating pala o yung ine-expect mo ay mas sobra pa pala sa ine-expect mo na mangyayari sa buhay mo o darating sa buhay mo. No? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Kumikilos si Lord Jesus Christ. Kaya nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo nagagawa noon. Dahan-dahan kang binabago na Lord. Na noon ay nahirapan ka, gusto mo magbago pero parang hindi mo alam. Pero ngayon, dinadahan-dahan ka na ni Lord. Parang nawawalan ka na ng gana sa mga makamundong mga gawa, mga bisyo. Parang, Lord, gusto ko itong parang may nagkaroon ka na ng desire. Hanggang sa naisip mo nang tumingin sa langit, gusto mong makita ang Panginoon, gusto mo siya ma-experience, gusto mong makakita ng mga heavenly na mga bagay, nagkaroon ka na ng desire. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo, hindi Iglesia ni Kristo na Iglesia ni Kristo ni Manalo. Hindi po ganun. Dahil hindi po yun safe. So yun, ang gusto ng Lord ay tutunay ka na follower ng Lord Jesus Christ. Ikaw na follower or faithful follower ng Lord Jesus Christ will be ang iglesia ni Lord Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng iglesia at ni Kristo Jesus, yung grupo na faithful kay Lord Jesus Christ, sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen! So naway guys, tayo'y mag-continue pa din sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ. Kahit madami tayong imperfection, no, tandaan lagi natin na tinitingnan ng Lord ang ating puso, hindi yung imperfection natin. Kasi alam ni Lord, kilala na ni Lord tayo, guys. Mas kilala tayo ni Lord kaysa kilala natin sarili natin. Noong mga panahon na akala mo ikaw ay napaka-rumi na, napakatigas ng ulo mo, madami ka pang hindi sinusurrender, pero akala mo lang yun. Ganun yung nakikita mo. Pero the Lord, iba siya kung tumingin. The Lord ay hindi same sa taong mag-isip o tumingin. So minsan gano'n na-isolate ka sa kung ano lang nakikita na yung mga mata o napapaniwala ka kung ano lang nakikita na yung mga mata. But if you will trust the Lord Jesus Christ with all of your heart, even if ang pangit na nakikita na yung mga mata, the Lord will turn them into blessings. The Lord will turn them into good things. Magugulat ka na lang. Akala mo ganito, ganyan ka, pero
may nabago na pala. So, thank you so much for listening, guys.